So, kumusta po mga kapatid? So, kamustahin natin po natin yung mga katabi po natin. At ipakita natin yung best man. So, church, whatever situation we are in, alam ito ng Diyos at kontrolado niya lahat ng bagay. Ano man ang kumabag sa atin ngayon, isurrender natin ito sa ating Panginoon dahil siya lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan sa atin. So, peace is found when we let go, draw near to God, and focus on Him, trusting that He will handle what we can. So, reminder ito sa atin na we have to choose to focus on what really matters. Don't sweat over the small stuff. Instead, we have to fix our eyes on God, the author and perfecter of our life. Katulad nga sa sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, sa Matthew 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." So, matatagpuan lamang natin ang kapahingahan sa ating Panginoon. Tiyak na nalulugod ang ating Panginoon sa oras na ito dahil muli inunay natin siya. And I want to share this verse sa inyo. Sabi sa Psalms chapter 63 verse 4, "I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands." So, itong verse na ito, nawa ito ay maging panata natin na habang tayo ay nabubuhay, habang may hininga tayo, ibigay natin yung papuri. At huwag sana tayo magsawa na papurihan ng ating Panginoon. We are blessed and privileged tayo dahil malayan tayo na nakapagpupuri sa ating Panginoon. Unlike other countries na may fit na ilang pagkawan.
Naniniwala ko na handa na at excited na ang bawat isa para papurihan ang ating Panginoon. Whenever we sing praises to God, it glorifies Him, and it is our declaration how good and how big He is. So, at this point, it's between you and God. So, ibigay natin yung best na papuri sa ating Panginoon. So, hindi ko na po patatagalin pa. To usher us in the throne of God, tinatawagan ko na po ang praise and worship team to be led by Sister Hannah. Isa po pagpapaalang umaga sa ating lahat, lalo lang sa anak ng Panginoon. Ay, wala. Wala akong kausap. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Kamusta po ang bawat isa? Ito ang simple question pero pagsasagutin natin parang hirap. Diba? Kamusta po ang relationship natin sa Panginoon? Walang sumagot. So, alam ko po handa na po tayong papurihan ang ating Panginoon. Kaya ngayon po ay mag-focus tayo sa Panginoon. I-surrender po natin ang ating problema. So, sabi na sa Psalms 29 verse 2, ascribe to Adonai the glory of His name, bow down to Adonai and the beauty of holiness. Yes, Lord? So ngayon po, ibigay po natin ang nararapat sa ating Panginoon.
you, Lord Jesus, for this day, O God. Hallelujah, Lord God. Let's worship you, brothers and sisters in Christ. Thy stripes
really deserve, and all of the share, and all the taste of you. You gave it all for me, so I'll live my life on. But I just feel I still my heart. I said no to
sapat ang pasasalamat namin, Panginoon. Dahil dakila ka, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Isang abong malakas na balakpak. Thank you, praise and worship Him for ushering us in the throne of God. Tiyak na kalugod at natuwa ang ating Panginoon sa mga awit at papuri na binigay natin sa Kanya. So, masarap talaga na maramdaman yung presensya ng ating Panginoon. So, bago po tayo dumako sa pagbabatihan, welcome po namin ang ating mga bisita sa araw na to. Tiyak na nalulugod ang Diyos sa araw na to at nagdiriwang ang mga anghel sa inyong lahat. So, sana po hindi ito yung huli na inyong pagdalo dito, kundi ito ang umpisa na makakasama natin kayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. So, tayo na po ay dadako sa pagbabatian. Lumipas na naman ang isang linggo at naniniwala po na na-miss po natin ang bawat isa. So, inanyaya ko po bawat isa na tumayo at ipadama ang pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. When
We are so blessed in many ways sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay. So, naniniwala ko na ang Diyos patuloy niyang pinagkakaluban ng kanyang mga anak, ng kanyang mga anak, ng mga pangangailangan. So, at naniniwala ko na masunurin ang mga anak na narito sa palangan. Tama po ba? Amen. So we all knew that the key to unlock blessings is our obedience. And also, our obedience towards His words, and also bringing back our tithes and offering to our Lord. So tapat ang Diyos sa kanyang salita, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang tanong, tapat din ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? So they encourage us and challenge us to give back what is due to God. Tinayaan ko po, or tinatawagan ko po, si Sister Bernie. So, good morning po sa ating lahat. Lalapit po tayo sa pagbibigay. Ito yung verse na 2 Corinthians 9:7, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a faithful giver. So, maglalak tayo sa ating pagbibigay, pagbabalik sa ating Panginoon. Kasi lahat ng kung mayroon tayo ay galing din sa Kanya. Kailangan natin ang ating right sa ating Panginoon. So,
At sa oras mong ito, tayo na po ay natako sa mahalagang parte ng ating gawain, which is ang pakikinig ng salita ng Diyos. At mayroong kwento sa Bible na kung saan hinahanap nina Joseph at Mary ang batang Jesus. At natagpuan nila ito sa templo ng ating Diyos na nakikinig. So Jesus Himself demonstrated and teaches us to be like Him. Na we should focus on listening to God's words. So sa oras mo ito, ihanda na po natin ang ating sarili upang makinig ng salita ng ating Panginoon. So tinatawagan ko na po ang butihing pastor, no other than Pastor David E. Aguila. Masanto siya kabusan at sige namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At purihin ang Panginoon sa tayo. Siya ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang makapunta po dito sa templo ng ating Panginoon upang sambahin at papurihan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. When I welcome to po yung ating mga kamag-anak. Marcelino, pinsan po siya ng ating nanay kasi yung tatay nila at yung lolo ko ay magkapatid. Kaya middle name po Iliang. Salamat sa Diyos dahil makakasama namin kayo maglingkod sa ating Panginoon at ang ating mga pamangkin sina Brian at ang kanyang baybahay. Noong mga nakaraan, nagulat ako na in-approach ko sila hanggat yung pala parehas ko silang pamangkin. Anak ni Sister siya pala may nanay ito. Si Melda, Sister Melda. Dati pala siya umatin dito nung dalaga siya, nung doon pa sa Pero nung time na ayun yung pumunta siya ng Israel, kaya naputol. At nung bumalik na siya ay meron na siyang kasama. At yung kasama niya pala ay tapos sabi niya, tamundong. Kaano mo si architect, sabi ko, kapatid ko, sabi niya, alam, pamangking kita kasi yung lola niya at saka yung nanay ko ay magpinsan din ko. Kaya parehas ko silang. Salamat sa Diyos dahil bumalik kayo para maglingkod sa ating Panginoon. Sa mga kapatid na medyo ilang na hindi nakita ay purihin ng Diyos dahil ngayon ay magkakasama tayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Umupo na po tayo sa komportabling upuan mga kapatid at tayo na po ay darako sa mensahe ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa aklat po ng Isayas. Isayas, kabanatang 48, talatang 16 hanggang 19. At ang ginamit ko pong bersyon ng Biblia, mga kapatid, ay bersyon po ng ang salita ng Diyos. At ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po rito, lumapit kayo sa akin at pakinggan ito. Mula pa sa pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Sa panahon na nangyari ang sinabi ko, naroon ako. At ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos at ang kanyang Espiritu na sabihin ito. Sinabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel, ako ang Panginoon na inyong Diyos, na nagturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo, at ako ang pumapatnubay sa inyo sa tamang daan. Kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos, dumadaloy sana na parang ilog ang inyong tagumpay.
Dumadaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo, at ang inyong tagumpay ay sunod-sunod sana na parang alon na dumarating sa dalampasigan. Ang inyo sanang lahi ay naging kasindami ng buhangin na hindi mabilang, at tinitiyak kung hindi sila mapapahamak. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at tayo manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na naman na muling idinugtong ninyo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na muling ibinigay ninyo. At maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang aming kang sambahin, parangalan, itaas, pasalamatan, at higit sa lahat, pakinig ng iyong mga mensahe. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming pong nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hinihiling po namin, patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat sa iyong gagawin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, ibalik mo doon sa kwan. Naka-underline. Yan. Doon sa verse 17, sabi niya, kung mapapansin nyo yung naka-bold at saka naka-underline, sabi niya, ako ang Panginoon na inyong Diyos, na nagturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo. At ako ang pumapatnubay sa inyo sa tamang daan. Sa 18, sabi niya, kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos, dumadaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo, at ang inyong tagumpay ay sunod-sunod sana na parang alon na dumarating. Mga kapatid, inilarawan dito at inihalintulad dito sa salita ng ating Panginoon na kung tayo daw ay masunurin sa kayang mga utos at mga pamamaraan, sabi niya, dumadaloy sana na parang ilog ang pagpapala. Lahat tayo hinahangad ang pagpapala. Sino ba naman ang ayaw? Gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay. At itong pagpapala ay talaga pong nakalaan po sa atin kung maging masunurin lang tayo, mga kapatid. Inihalintulad sa isang ilog. Doon sa papuntang Katuray, meron doon ilog na yung i-cross sa may Turungan Sawat at saka sa Labante, pagitan. Ang tawag nila doon ay Ilog Yamaples. Kaya imbaga de Maples River, yun. Dati noong dumadaan kami doon, ay tama-tama lang nung unang pagpunta doon, 2011. Yung tulay na yon ay, alam niyo yung bakal na tama-tama yung dulo ng side wheel, eksakto doon sa dulo. Yung sa motor, eksakto din doon sa dulo. Kaya talagang, pag nasa ka at nakaangka sa driver, yung paa mo ay talagang ilog na napakalalim. Pero salamat sa Diyos kasi ngayon naayos na. Maples. At doon, mayroon nang nahulog doon. Pero, pinag-aralan ko yung ngayong may Google na, sinubukan ko na ginoogle map yung ilog na yon. At inano ko yung tinrack ko yung pinagmumulan, yung pala yung mga galing doon sa nakakonekta pala yon doon sa pinuntahan natin, Limuel, doon sa Timangguyub Falls, galing ng Sambales. At yung ilog na Maples ay talagang wala pong hinto sa pagdaloy. Mag-imagine po tayo, saan nanggagaling yung tubig? Bakit? Walang tigil. Kaya nga sabi rito parang ilog.
dumadaloy na parang ilog. Kasi yung mga ilog, hindi tumitigil. Bakit hindi nauubusan? Na nanggagaling doon sa itaas. Hindi naman siya nanggaling ng dagat kasi mas mababa ang level ng dagat. Pero bakit may nanggagaling na bukal? Yun yung bukal ng pagpapala. Inihalin tulad, walang tigil. Ibig sabihin, wala palang tigil na parang ilog yung pagpapala sa atin kung maging masunurin lang tayo. At sabi niya, ang inyong tagumpay. Sino ba naman ang ayaw ng tagumpay? Maging matagumpay tayo sa lahat ng area ng ating buhay. Maging matagumpay tayo sa larangan ng pagpapamilya. Maging successful po tayo sa ating pamilya. Maging successful po yung pagpapalaki natin ng ating mga anak. Maging successful tayo sa pag-aaral. Maging successful po tayo sa negosyo, sa trabaho. Maging sa ministry. Inalin tulad. Sabi niya, at ang tagumpay ay sunod-sunod na sana na parang alon na dumarating. Punta rin tayo sa dagat. Sino na yung nakapunta rito sa dagat? Di ba sa dalampasigan, napansin nyo na yung alon, wala pong tigil. Pag dumarating yung isa na gumaganyan, maya-maya mayroon na naman. Bakit walang tigil? Ganun na ng ganun. Hindi ba napapagod yung dagat? Hindi pa napapagod yung tubig? Pero kahit kailan, talagang walang tigil yon. Inihalin tulad din doon na parang along dumarating sa dalampasigan, yung tagumpay. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong teksto sa aklat ng Isaias, Kabanatang 48, talatang 16 hanggang 19, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang ang pagpapala at tagumpay ay Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang pagpapala at tagumpay ay Diyos lamang ang makapagbibigay. Mga kapatid, yang dalawang yan ang ine-aim ng lahat ng tao. Lalo yung mga Kristiyano. Pagpapala, tagumpay, kasi pag pinagpala ka, sapat ka sa lahat. Pag matagumpay ka, okay lahat. Kaya ngayon yung pinakamahalaga na inaasam ng lahat. Pero mga kapatid, meron pong pamamaraan ang Diyos kung papaano po natin makamtan at maranasan yung pagpapala at tagumpay na kaloob ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, oo masipag si Doc. Pero alam ko na kung wala ang Panginoon, wala rin ang lahat. Hindi dahil si pastor ay masipag, laging nagpupuyat, hindi nadadaan doon. Bonus na lang yon. Pero sa totoo lang mga kapatid, Diyos lamang ang makapagbibigay ng pagpapala at tagumpay sa kanyang mga anak. Pero meron tayong gagawin na yon ang pag-aaralan natin ngayon. Ano yung una? Paglapit sa Diyos. Isa yan na napakahalaga mga kapatid na kailangan po tayong lumapit sa ating Panginoon. Wala pong magagawa ang tao. Malayo ang pagpapala, malayo ang tagumpay. Once na lumalayo tayo sa Diyos, lumalayo din lahat. Alam niyo ba na ang source ng pagpapala ay Panginoon? Mayroon bang bagay dito sa mundo na hindi nanggaling sa Kanya? Wala. Ipinanganak po tayo dito sa mundo na walang dala, hubot-hubad. Pero mga kapatid, kung gusto natin mapagpala at maging matagumpay, kailangan po tayong lumapit sa Diyos. Doon sa talatang 16, sabi diyan, lumapit kayo sa akin. Yung naka-underline, mag-focus ako doon. Lumapit kayo sa akin. Kailangan po tayong lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po na laging malapit tayo sa ating Panginoon. Napakahalaga po ito. Sa Gawa, Kabanatang 17, talatang 27, sabi po diyan, ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya. Ibig sabihin, hanapin natin siya, maging malapit tayo. At baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo,
ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo mahihirapan. Hindi po tayo mahihirapan. Hindi po malayo sa atin ang Diyos. Kasama natin. Kailangan lang tayong maging malapit. Kailangan tayong manatili. Hindi yung katulad ng mga Diyos ng mga propeta nung nakalaban ni Elias, na nung nalalangin sila ay para tupukin ng apoy yung offering ay talagang grabe yung pagtawag nila. Kaya sabi ni ni Elias, sige, lakasan nyo pa. Baka yung Diyos ninyo ay namamasyal. O baka yung Diyos ninyo ay natutulog. O baka yung Diyos ninyo ay may pinuntahan. Lakasan nyo pa. Nilakasan nila. Pero walang nangyari. Alam nyo, sinugat-sugatan na nila yung kanilang katawan para dumaloy ang dugo. Baka maawa yung Diyos sa kanila. Sacrifice yun, pero wala pa rin nangyari. Pero nung si Elias ay tumawag sa Panginoon, tinupok mula sa langit, sinunog yung offering. Actually, pinabuhusan pa niya ng maraming tubig. Buhusan niyo. Ginawa ng kanal, binuhusan yung offering. Pero isang tawag lang sa Panginoon, tumugon ang Panginoon. Kasi malinaw dito mga kapatid. Upang hanapin natin siya. Kaya nga kailangan tayong lumapit, maging malapit sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabihan natin yung ating mga kapatid na matagal na hindi natin nakikita. O sa buong minsan lang, aatin lang kung gusto. Hindi po ganon. Kailangan tayong maging malapit sa Diyos. Kasi ang Diyos, mga kapatid, gusto niyang makipag-ulayaw sa atin. Gusto niyang makipag-fellowship sa atin. Paglapit sa Diyos. Pangalawa, pakikinig. Puro letter P tayo. Pakikinig sa Diyos. Doon pa rin sa talatang 16. Kunin ko yung naka-underline dyan. Nasabi niya, pakinggan ito. Napakahalaga po mga kapatid na lagi tayong makinig. Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Mateo, Kabanatang 7, talatang 24 hanggang 25. Sabi po diyan, kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Mga kapatid, napakahalaga po ng pakikinig. Ibalik mo, Joanne, doon sa naka-underline. Makinig po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Makinig po tayo at sumunod sa nais ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, paano ba natin maririnig yung boses ng Panginoon o yung sinasabi ng Panginoon? Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Kasi ang Biblia, yan ang salita ng ating Panginoon. Yan po ang way para makausap niya tayo. Yun yung devotion natin. Nakaka-bless si Sir Marjed kasi sabi niya, mayroon siyang personal devotion. Daily yan. Kahit gaano ka-busy, kahit anong mangyari. Talagang naka-schedule 5:00, Pastor, gumigising ako. Kahit late akong matulog, kahit may trabaho ako, ang dami kong ginagawa, binibigyan ko ng time. At yun yung dapat. Para makapakinig tayo ng mensahe ng ating Panginoon at masunod natin yung kanyang sinasabi. Kaya nga mga kapatid,
ang pagpapala at tagumpay, Diyos lamang ang makapagbibigay. Pero sa pamamagitan ng ating pagiging malapit sa Diyos. Paglapit sa Diyos. Pangalawa, pakikinig sa Diyos. Pangatlo, pagtuturo ng Diyos. Doon sa talatang 17, yung unang part, sabi doon, sinasabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo at ako ang pumapatnubay sa inyo sa tamang daan. Nagturo kung ano ang mabuti. Kasi mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoon, siya po ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa atin. Sino bang nakakaalam ng future natin? Nang mangyayari sa atin? Wala. Pero alam ng Panginoon yung darating na panahon. Alam ng Panginoon yung mangyayari sa atin. Kaya nga napakahalaga na yung turo ng Panginoon ay isabuhay natin kasi siya po ang nakakaalam ng makakabuti sa atin. Sabi po sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 21 hanggang 24, sabi po diyan, hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Nagtuturo. Kaya nga mga kapatid, makinig po tayo sa pagtuturo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, bilang Kristiyano, yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, huwag na nating ulit-ulitin at balik-balikan. Kasi doon po tayo, sabi niya doon kayo napahamak. Yun ang nagpapahamak sa inyo. Dumadaya sa inyo. Sabi niya, baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Kaya nga mga kapatid, undungal tayon lanang, bangat na katawan. Pang-apat, patnubay ng Diyos. Napakahalaga ito. Yung patnubay, yung guidance. Sabi sa talatang 17, yung B, ako ang pumapatnubay sa inyo sa tamang daan. Yun yung kukunin ko. Mga kapatid, ang mundo maraming daan. Ang buhay maraming daan. Kaya nga kung minsan nahihirapan tayo, ano bang pipiliin natin? Pero mga kapatid, kung ang Panginoon ang siyang pumapatnubay sa atin sa tamang daan, hindi po tayo magkakamali. Kaya nga siya yung guidance natin, siya yung guide natin. Maalala niyo yung trend? Ang trend po ay mayroon po siyang sariling release. Minsan nagkwento si Pastor Arnel, di ba nasa Japan, nakasakay na raw siya sa bullet train. Alam naman natin na yun yung pinakamabilis na train sa buong mundo. Bullet train, parang jet. Grabe daw ang bilis. Pagpasok, nung pumunta siya sa Mount Fuji, yung may parang snow, na masyal daw sila, pumasok sa isang bundok, segundo lang, nandun na sa labas, pero yung tinawid nilang bundok, napakahaba, pero napakabilis. At sabi niya, yung bullet train, bro, sabi niya, alam niyo yung baso na tubig, punuin niyo, yung ganyan lang yung bago matapon, ilagay niyo sa lalagyan, hindi yan matatapon. Pero grabe ang bilis nun. Ganon sila sa
label at saka napaka-balanse ng paggawa. Kaya nga sa isa na hinahangaan kong napakagaling gumawa ang mga Japanese. Sa cabinet, sa upuan, lahat. Mitikuloso sila. Kaya sabi ni Daniel, sobra silang stricto, pastor. Yung ano natin dito ay talagang wala pa rin yan sa kanila. Pero para na sila ring timang, sabi. Nakakaano na rin yung sobrang napakataas yung standard. Pero talagang magaling silang gumawa. Kasi namili ako ng cabinet, surplus from Japan, pero parang bago talaga. Pero grabe, halos yung langgam hindi makapasok. Kaya hindi problema yung ipis. Talagang napakaganda. Pero yung tren, meron po siyang release. Once na ang tren ay lumihis doon sa release niya, anong mangyayari? Disgrasya. Kaya nga yung guidance meron tayong guide. Ang buhay, punong-puno ng pakikibaka. Punong-puno ng pakikipagsapalaran. Marami tayong pagdadaanan, pero kung ang Panginoon, ang guide natin, pumapatnubay sa atin sa tamang daan, maiiwasan po natin ang kapahamakan. Maiiwasan po natin ang kapahamakan. Kaya mga kapatid, kailangan tayo mag-rely, manatili, magdepende doon sa patnubay ng ating Panginoon. Ako ang pumapatnubay sa inyo sa tamang daan. Napakahalaga ito mga kapatid. Kaya nga, sa buhay natin, napakahalaga na lahat ng aksyon natin. Plano, aksyon, gagawin, anuman. Ipaubayan natin sa Panginoon. Lord, tama ba itong gagawin ko? Tama ba ito, Panginoon? Nararapat bang gawin ito? Ito yung plano ko, ito yung plano namin, ito ng plano ng pamilya, ito yung bibilhin ko, Panginoon. Makakatulong ba sa akin? Makakatulong ba sa pamilya namin? Ito yung plano namin, tama ba? Kasi ang Panginoon lang ang nakakaalam ng tama. Kaya nga, hindi dapat na agad-agad. Napakahalaga po na kumonsulta tayo lagi sa ating Panginoon para hindi po tayo magkakamali. Panahon na ba, Panginoon? Para mag-asawa ako, kabataan. O kung mga ganyang edad kay Sister Maricel, panahon na talaga. Pero pag bata pa, ay hindi pa. Tama na ba, Panginoon, yung time? Ikonsulta natin sa Panginoon lahat. Patnubay, napakahalaga po yan mga kapatid. Sa Salmo, Kabanatang 25, talatang 9, sabi po diyan, pinapatnubayan nyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan nyo ng inyong pamamaraan. Wow! Kaya nga mga kapatid, sa buhay, lahat. Napakahalaga po ito na yung pagturo ng Panginoon, yung patnubay ng Panginoon sa pamamaraan natin sa buhay. Alam nyo, may sekreto po ako na sasabihin. Mapanood niya man ito kasi naka-live tayo. Si Pastor Arnel. Ilustrasyon ko siya. Stoke. Alam nyo ba na lahat ng bibilhin niya, pinagpipray? Ano? Oh bro. Pag bibili ako, pinagpipray. Ibig sabihin, yung impulsive buying, may iwasan. Yung paghihirap na, kasi kung minsan, may mga nakukuha tayo na hindi talaga nakakatulong. Lahat ng ginagawa ko, Pastor, pinagpipray ko. Wow. Pati pag grocery, pinagpipray. O baka mamaya, mabili yung hindi dapat Kaya doon tayo naghihirap. Kasi marami tayong nabibili na hindi naman pala kailangan. Sila'y tinuturuan nyo ng inyong pamamaraan. Panglima, pagsunod sa Diyos. Dito po sa talatang 18, sabi diyan, kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos. Alam nyo, conditional word po yan. Kasi mayroon siyang sinabing kung. Ibig sabihin, pag ganyan pangungusap yung mababasa natin, conditional word. O conditional yung pakikipag-usap.
Kasi sabi niya, kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos. Kaya nga, nasa sa atin. Pero, sabi diyan, kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos, dumadaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo. At ang inyong tagumpay ay sunod-sunod sana na parang alon na dumarating sa dalampasigan. Alam niyo mga kapatid, yung una kung, tapos kung magawa natin yon, sabi niya, mayroong sana, ginamit sana, kumon at Pangasinan. Diyan sa baba, sunod-sunod sana. Yung sa taas, dumadaloy sana, dito sunod-sunod sana. Ibig sabihin, yun yung mga na-miss ng mga Israelita. Kaya sinabi ng Panginoon kay Isaias, para makita nila yun. Kaya nga mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo na marami sana ang magagandang mangyayari sa buhay natin kung doon natin ipapasok yung kung. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ang pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga marami tayong namimiss. Kasi hindi tayo sumusunod. Yung ginagawa natin sa ating buhay ay salungat doon sa nais ng Diyos. Kaya sana, marami sanang magagandang nangyayari, kaso na-miss natin. Kaya nga, anong gagawin natin? Kaya nga, paalala ito mga kapatid. Dumadaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo. Kaya kung minsan, kahit may sweldo tayo, kulang. Akala natin, mga kapatid, makinig kayong mabuti. Maraming tao ang akala nila ang problema sa liit ng sahod. Hindi po. Kasi ang tao, kahit itaas mo ang sweldo niyan, tataas na naman ang lifestyle niya. Pag itinaas yung sweldo niyan, tinapatan yung dito, tataas na naman yan. Kaya nga, dahil sa pamamaraan, lifestyle. Merong kanta si Freddy Aguilar. Anong title nun? Yung, O buhay, o buhay, sadyang ganyan, sabi niya. Ang mga mayaman ay di lubos ang kanilang kasiyahan, sabi niya, di ba? Sa buhay ng mahirap ay gayon din, lalo na't kay dami mong mga utang, sabi niya. O buhay, sadyang ganyan. Pero doon sa kanta, kung itutuloy natin, sabi niya, ang tao ay walang kakontentuhan. Kasi kung nakamit niya, yung hinahangad niya, yung pinagpe-pray niya, hindi na naman nakokontento. Iba na naman ang gusto. Kaya ang tao walang kakontentuhan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po mga kapatid, na kailangan po tayong sumunod. Kasi maraming nasasayang sa totoo lang. Sa Deuteronomy, kabanatang 28, talatang 1 hanggang 24, pero ang kinuha ko lang yung 1 and 2, kasi mahaba yan, 1 to 24. Pero basahin nyo po sa bahay na lang. Sabi diyan, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin niyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Alam nyo ba kung anong pagpapala yan? Basahin nyo na lang sa bahay, assignment ninyo. Ang daming mga pagpapala. Kung isasummarize ko, wala na kayong hahanapin pa. Sapat.
Pero, purong merong, ibalik mo yan. Doon sa number 1, ibalik mo diyan, kung lubos ninyong susundin, ibig sabihin, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, conditional. Kasi pag may kung, alam nyo na yan, conditional yan. Pag may kung, if, sabi niya sa English, ilagay mo sa baba, kung lubos ninyong susundin. Ibig sabihin ng lubos kasi, ito yung hindi po partial-partial. Ito yung susundin mo yung iba, hindi yung iba. Ang salitang lubos, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos, may talagang amin niya labay na katawan, punuran mo. Yan yung salitang lubos. Inupot sa anggaan, ang kapoy intilak. Sa verse 2, sabi na naman yan, kung ginamit na naman, conditional. Kaya nga mga kapatid, nasa inyo po yun. Nasa atin po yun. Kung gusto nyo ng pagpapala at tagumpay, nasa inyong kamay. Huwag nyo sisihin yung iba. Huwag nyo sisihin yung ibang tao. Halimbawa, kung estudyante ka, hindi nakatapos ng pag-aaral, sisisihin mo yung barkada mo, kasi kung hindi niya, ang dami pang sinisisi, sisihin mo na lang sarili mo. Ba't ka papa-impluensyahan? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po yung pagsunod sa ating Panginoon. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapala. Period. Pang-anim, protection ng Panginoon. Itong protection napakahalaga sa buhay natin. Maraming nangyayari sa atin. Maraming pwedeng mangyari sa atin na kapahamakan. Alam nyo, habang nandito tayo sa mundo, maraming mga kapahamakang pwedeng mangyari. Pero napakahalaga yung protection ng Panginoon. Sa talatang 11, sabi diyan, ang inyo sanang mga lahi ay naging kasindami ng buhangin na hindi mabilang at tiyak kung hindi sila mapapahamak. Yung word na tiyak kung hindi sila mapapahamak, salita po yan ng Panginoon. Ibig sabihin, tiniyak niya. Sinigurado, assurance po yan. Na hindi po tayo mapapahamak. Yun yung protection ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga po yun. Sa Salmo, Kabanatang 48, talatang 11, sabi po diyan, dahil kayo ang Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Wow! Pinagpapalan niyo rin kami at pinararangalan. Hindi niyo ipinagkakait ang sinumang mabubuting hindi niyo ipinagkait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. O, di ba? Hindi nyo ipinagkait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, yung protection ng Panginoon sa atin ay nandyan na yan. Mayroong assurance. Mayroong assurance. Hindi ipagkakait yan ng Panginoon. Pero kailangan lang po tayong maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, Isaiah 48, 18-19, diyan na po tayo magtatapos. Kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos, dumaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo. At ang inyong tagumpay ay sunod-sunod sana na parang alon na dumarating sa dalampasigan. Ang inyo sanang mga lahi ay naging kasing dami ng buhangin na hindi mabilang at tiniyak kung hindi sila mapapahamak. Mga kapatid, hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Ang pagpapala at tagumpay, Diyos lamang ang makapagbibigay.
Hallelujah. Kumapit lang po tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Katulad ng mensahe. Alam ko na bawat isa sa atin, hinahanap natin yung pagpapala at tagumpay mula sa ating Panginoon. Pero makakamtan po natin ito mga kapatid kung tayo ay maging malapit sa ating Panginoon. Laging nakikinig sa Diyos, sa ating Panginoon. Yung pagtuturo ng Diyos, yung patnubay ng Panginoon, yung pagsunod sa Diyos, at saka yung protection ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong pagbubulay-bulay mga kapatid, nawa ang mensaheng ito sa ngayong umaga ay magpaalala sa atin na anuman yung kalagayan natin sa buhay, anuman yung sitwasyon natin, kaya ibigay ng Panginoon mga kapatid yung pagpapala at tagumpay. Pero maging masunurin lang tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Lagi tayong kumapit, lagi tayong magtiwala at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you.
maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ngayong umaga. Ang pagpapala at tagumpay, Diyos lamang ang makapagbibigay. Opo, Panginoon. Alam namin na ang pagpapala at tagumpay, kayo lang po ang makapagbibigay sa amin. Lord, turuan niyo po kami na maging malapit sa iyo. Turuan mo kami palagi, Panginoon, na sundin namin ang kalooban mo sa buhay namin. Maging masunurin kami sa iyo, Panginoon. Lord, marami po kaming nagawa na hindi kaaya-aya sa iyo. May mga pagkakamali kami, Panginoon, sa buhay namin. Pero, Lord, alam namin na hindi pa huli ang lahat. Para maiayos namin ang buhay namin. Turuan mo kami na lumakad ayon sa naisip mo, Panginoon. Ituro mo sa amin ang tamang daan, Panginoon. At turuan mo kami sa iyong pamamaraan na magawa po namin ang naisip mo sa buhay namin. Alam natin, Panginoon, na magtatagumpay kami kung kami ay masunurin lamang sa inyong mga utos. Magiging matagumpay kami bilang mga ama o bilang mga ina, bilang mga magulang. Magiging matagumpay kami sa aming mga anak, sa pagpapalaki natin ng aming mga anak. Kayo po ang guide namin. Kayo po ang patnubay namin. Kayo po ang proteksyon namin, Panginoon, sa lahat ng ginagawa namin. Turuan mo, Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak. Ang mga kabataang ito, Panginoon, mga bata, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, tulungan mo po sila, Panginoon. I-guide mo po sila, Panginoon. Panalangin po namin na nawa maging maayos at maging magandang mga buhay nila. Pag sila na, Panginoon, ay magpapamilya, tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na naririto na maging maayos ang buhay namin, maging maayos ang pamilya namin, dahil kayo po ang author ng kaayusan ng isang pamilya. Lord, wala po kami hinahangad, kundi ang maging maayos ang buhay namin, pamilya namin, maging sa ministry namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Lord, itinatas ko sa iyo ang iyong mga anak na ngayon ay nag-take po ng civil service. Sina Brother Martin, Panginoon, si Sister Jane, si Joelyn, Panginoon, si Sister Alisa, Panginoon. Lord, protektahan mo po sila, ingatan mo sila, bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, nawa yung exam na isusulit nila ngayon, ipagkakaloob mo sa kanila ang katagumpayan. Ibigay mo, Panginoon, yung desire ng kanilang puso, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. Bawat isa na narito, Panginoon, bawat ama na narito, bawat ina, lahat ng mga magulang, pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, turuan mo sila na mapalaki kanilang mga anak ng maayos at maging matagumpay sila sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Pagpalain mo mag-estudyante, pagpalain mo ang lahat ng mga. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, at magsabi na, Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Pastor, sa nakapagpapalala sa ating Panginoon. Muli po ay balik po natin ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon.